Ang tumataas talaga sa teenage pregnancy natin ay yung mga edad 10 to 14. So from more than 2,000 in 2019, in 2023, more than 3,343 yung cases ng 10 to 14 na nabuntis at nanganak sa ating bansa sa ngayon. So alarming siya kasi yung youngest recorded is an 8-year-old girl who gave birth in 2023. Si Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Jade at Admar po, inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Hello po, ma'am. Good morning. Kasi pamilya, magandang umaga. Ayun, opo, narinig na namin. Good morning. Yes po, unahin po nating talakayin itong tungkol nga po sa teenage pregnancy. At gaano na ba karami o nasa ilang taon na ba sa mga kabataan natin ang talagang na dawit dito sa issue na ito? Sa ngayon, ang tumataas talaga sa teenage pregnancy natin ay yung mga edad 10 to 14. So from more than 2,000 in 2019, in 2023, more than 3,343 yung cases ng 10 to 14 na nabuntis at nanganak sa ating bansa sa ngayon. So alarming siya kasi yung youngest recorded is an 8-year-old girl who gave birth in 2023. Opo, nasa gaanong karami na po ito, Ma'am Maylene, so far sa monitoring po ninyo? For 10 to 14, it is more than 3,343. So yun yung cases for 10 to 14. Opo. Sa ngayon ba, ano ba yung mga paraan na ginagamit po o mga paraan para matugunan itong issue na ito, itong teenage pregnancy? So sinasabi natin, no, pagka nabuntis ang isang batang babae, napakaraming factors kasi ang involved, no. Sinasabi namin talaga sa Commission on Population and Development o yung dating Commission on Population or POPCOM, no. Sinasabi namin kapag nabuntis ang isang bata, we want really the parents na siya ang primary na mag-educate tungkol sa sex sa kaniyang anak, sa kaniyang mga anak. Tapos, at the same time, mataas ang pornographic exposure ng ating mga kabataan. And next to none, ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study ng 2021, social media ang pinaka-secondary source of information ng ating mga young girls and young boys in the country right now. And then at the same time, may polisiya ba, may budget ba at programa sa ating mga local government units, sa ating mga probinsya, sa mga syudad, sa mga munisipyo at barangay para ma-educate on reproductive health ang ating mga kabataan. So napakaraming factors kapag nabuntis at nanganak ang isang bata. Opo, sa ngayon ba, ma'am, anong ginagawa po ng komisyon? Kayo ho ba ay pupunta ho ba sa mga barangay, nagkakaroon po ng mga seminar sa mga kabataan at sa mga magulang? Papaano po? So sa ngayon, holistic kasi yung pagtingin natin sa issue na ito. So nagka-come together ang mga government agencies at non-government agencies para dito, no, ang tawag natin dito Executive Order 141 or Teenage Pregnancy as a National Priority na may technical working group, no, na meron tayong campaign on I Choose or Malaya Akong Maging para sa ating mga kabataan. Maaari po tayong mag-check out doon sa mga nanonood sa atin. Malayaako.ph. Sa mga magulang, ang dami po dong impormasyon na pwede nyong ipa-educate sa inyong mga anak. No, mamili po tayo ng age appropriate doon. So may mga ganun po tayong moves, no? So sa mga nanonood po, malayaako.ph. Meron din pong Facebook page, Malaya Akong Maging Facebook page. Maaari po kayong kumuha ng impormasyon. Yung ating mga kabataan din, ini-encourage talaga natin o inihikayat natin na pumunta sa page na ito at pumunta sa website na ito para sa mga tamang impormasyon tungkol sa sex at kanilang reproductive health.